Dalawa ang patay matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa Zamboanga City. Isa lang yan sa mga landslide na naitala sa Mindanao bukod sa mga pagbaha. At nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa Himpapawid, kita kung gaano kalawak ang nangyaring pagguho sa bundok sa bahagi ng Barangay Tagilon sa dapitan Zamboanga del Norte. Sa Barangay Santo Niño naman, humambarang sa kalsadang gumuhong lupa, malalaking bato at ilang punong kahoy, kaya naantalang ilang motorista. Habang sa Barangay Sibulaw, 2 patay, habang 2 iba pang nasagip sa isa ring landslide. Napuruhan umano ng pagguho ang kanilang bahay. Kumakain po yung pamilya po. And then, nang narinig na may dumagundong na tunog, yun, lumabas yung tatay. Ang problema na iwan yung 4 na biktima po. Nasa edad 3 at 4 ang 2 na rescue na nasa ligtas sa umanong kalagayan. Pinasok naman ng baha ang ilang bahay sa Dipolog City. Pahirapan din ang biyahe ng mga motorista dahil sa mga binahang kalsada. Nagpabaha rin ng malakas sa ulan sa ilang barangay sa Maguindanao del Norte. Binitbit na ng ilang residente ang ilang gamit at alagang hayop. Sa Makilala, Cotabato, halos 3 oras stranded ang ilang motorista. Ilan sa kanila ang binuhat na ang motorsiklo para makatawid. Nang bahagyang humupa ang baha, nagtulong-tulong na ang mga residente para magmando ng trapiko. Mabilis binaha ang lugar dahil sa pag-apaw ng sapa. Sa Barangay New Baguio, rumagasari ng kulay putik na tubig sa isang tulay. Sa Coronadal City, South Cotabato naman, nagtulong-tulong sa paglimas ng baha ang ilang estudyante matapos pasukin ng tubig ang kanilang classroom. Humupa rin daw ang tubig makalipas sa ilang oras. Binaha rin ang ilang kalsada sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kwento ng mga residente, halos araw-araw na silang nakakaranas ng malakas sa ulan. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm sa epekto ng easterlies ang naging dahilan ng mga pagbaha at pagguho sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.